Nako, eto na. Meron akong nakausap na malapit din kay Senator Trillanes, dating Senador Trillanes. Alam ko, grupo yata ng Magdalo yun eh. Pero hindi ko nababanggitin ng pangalan. Tsaka hindi ko napapakita sa inyo. Alam nyo, kung isa sa mga itinanong ko sa kanya, sa tingin mo ba itutuloy talaga ni Senator Trillanes yung mga kasong libel, cyber libel laban doon sa mga vlogger, troll, at saka doon sa iba pang kinasuhan niya sa prosecutors ng Quezon City? Sabi niya, naku padre, tuloy yun. Hindi yan withdrawin. At saka hindi yun aatras ni Senador. Alam mo naman yun, sundalo talagang lalaban yun. At pangalawa, matagal daw yun na tiniis. Matagal daw yung paninirang naramdaman ni dating Senador Trillanes na pinalampas lang ni Trillanes, at ito nga pagkakataong ito ay ginawa na. At makatagal din palang pinaghandaan yung mga ebidensya. Naku, nayari. Kaya yung mga walang karanasan sa kaso na kinasuhan ng libel, cyber libel, naku, iiyak kayang malaki pong gastusan yan. Mahal ang attorney's fee, acceptance fee, mahal. At yung every hearing, mahal din yan. Kung kayo taga-probinsya, pero dito ang hearing sa Maynila, naku, yung gastos nyo sa aeroplano, gastos nyo sa accommodation, gastos sa lahat-lahat, mabigat yan. Kung wala kayong ibang income o pera na kayo'y kinasuhan, ay talaga hong pagsisisihan nyo. At pag hindi po nag-withdraw o hindi ay na-atras, at sabi nga nung kausap ko na kaibigan ni Senator Trillanes, hindi daw i-atras yan, tutuloy talaga, pananagutin kayo. In other words, sasampu lang kayo doon sa inyong matinding paninira kay dating Senator Trillanes na inyong pinagbintangan na nagbenta ng Scarborough or yung West Philippine Sea. Mahirap patunayan po kasi yun. Kaya ito ay aking topic o pinag-uusapan ngayon. Maging warning po ito sa mga bagong media man, vlogger, at yun pong mga troll o yung mga baser or kung ano man ang mga paninira. Dahil nga po sa cybercrime law, cyber libel, i-a-apply po yan. Kaya kahit na yung comment ninyo na masyadong personal, masyadong mapanira dun sa tao at wala kayong basihan, pwede hong maging kaso yan. At yun ang nangyayari. So, hindi ito pananakot. Isang napakagandang halimbawa itong ginawa ni Trillanes na kayo kasuhan at papanagutin. May pagkakakulong po yan kasi criminal case po yan. Di ba? Maaari yung ibang sanay ng kasuhan, okay lang yan, kahit problema pa rin. Pero alam mo, kadalasan sabi, okay lang, pero abala at magastos. Magkano ang abogado ngayon? 10,000 na yata ngayon. Per appearance. Sabihin natin, 10,000 per appearance, pagkakilalang abogado. Ay yung filing fee. Yung mga counter, lahat ng galaw ng abogado may bayad. Yung kung kukuha ka ng abogado na galing sa probinsya, dinala mo ng Maynila, mag-hotel pa yan. Transportation, food, allowance, at filing yung talent fee niyan. Ganyong kalaki ang gastos niyan. Ay ikaw mismo, kung taga-probinsya ka, pupunta ka rito, wala kang titirahan dito, mamamasahe ka, magbabayad ka ng titirahan, ay nako, malaking problema. Yun po yun. Okay? So, katulad ng mga taga-SMNI, hindi, alam mo yung mga, kilala ko yung mga taga-SMNI, mga bagong reporter yan at mga media, hindi ho yan sanay sa kaso. Okay? Yung mga troll na identify na kung saan galing yan, hindi rin sanay yan. Hindi naman kayo makapagtatago sa likod ng camera. Kasi dun sa mga batas, kayang-kaya kayong harapin at papanagutin. Kaya ang paggamit ng social media dapat nasa lugar, nasa ayos. Kung meron kayong basihan, panindigan nyo. Kaya alam nyo yung mga lumalabas sa mga video, yung mga interview, at kung anong mga video dyan, tapos gagamitin niyo, tapos babanatan nyo, delikado po yan. Mahirap mangopya ng video, mahirap mangopya ng istorya, mahirap mangopya ng content kasi talagang delikado yan. Kaya kailangan po inaaral, pinag-aaralan, at pinaghahandaan kung ano po ang mga mangyari. Kaya nga, inuulit ko itong ginawa ni dating Senator Trillanes sa isa pong malaking pagsubok, malaking warning, malaking hamon
at malaking pananagutan ng mga kinasuhan. Pag hindi nyo na-justify ang inyong mga akusasyon, kulong pagka kayo guilty. 2 o hanggang 8 taon, kundi at 4 yata hanggang 8 taon ang pagkakakulong sa libel. Yan po yan. So, napakalakas po ng social media ngayon sa buong mundo. Napakarami mga wala namang background sa media, pero pag naharap sa mikropono, akala mo ay dalawa ang buhay, akala mo siya ang tama, akala mo lahat ang sinasabi ay kapanipaniwala. Nako, delikado po yan. So, huwag kayong matakot. Paalala lang ito. Pero kung matatakot kayo, iiwasan nyo na manira ng kapwa ng walang basihan. Sumakay sa mga issue na naglalabasan sa social media nang nakwentuhan lang or nakisakay lang o nang gamit. Delikado po yan. Okay? So, paalala lang po yan. At higit sa lahat, harapin nyo kung ano. Any comment, reaction, dito po sa Mike Abe Opinions, MA Pinoy TV na aking channel, regular na ating pinagtatrabahuan araw-araw. Hinihikayat ko kayo manood, mag-subscribe, mag-follow, like, share, i-forward nyo sa inyong mga kaibigan ang aking tinatalakay dito dahil ang akin dito, pagmamalasakit, paninindigan, pagmamahal sa bayan, at pagsuporta sa gobyerno, pagsunod sa ating mga batas. Kasi ang ginagawa ng gobyerno ay tama para sa mga Pilipino. Yung mga ayaw sa gobyerno, yan po yung may mga below the belt na mga pag-atake at mga topic, yan ay delikado. Okay? Kaya sumunod tayo sa batas para walang problema. Irespeto natin ang ating gobyerno at ang ating Pangulo para walang problema. Irespeto rin po natin ang kahit na sinong politiko. Kung meron man pagkakamali sila, ay sabihin natin kung anong pagkakamali. Pero yung personalin ng kung ano-ano mga lingwaheng ginagamit na hindi tama, yan po yung merong yung pananagutan. Yung sinasabi nating responsibility and accountability, huwag ninyong kalimutan yan. Ang kalayaan ay nasa ilalim ng batas, pero may limitasyon. Ang paghahayag ng anuman ay karapatan, pero mayroong limitasyon dahil may kaakibat na pananagutan yan. Hindi ko mo may demokrasya, may karapatan kayo, ganon-ganon, lahat gagawin nyo. Ay, delikado. Ako, marami akong napapanood sa social media. Talagang delikado ho ang kalagayan nila. Pagka sila binalikan ng mga taong kanilang ginawang topic o content, mapanira, talaga delikado po yan. So, ayan, okay? So, ganun pa man, kung kayo po ay nagkamali at kinasuhan kayo, pwede po kayong mag-public apology, pwede nyo kausapin na nag-file ng kaso. Baka sakaling mahihilot nyo na mag-sorry kayo, sabihin nyo hindi na kayo uulit, baka mapapatawad kayo. At pwedeng withdrawin. Kasi abala din yan sa nag-file ng kaso. Yung nag-file ng kaso, gagastos din yan eh. Kukuha ng abogado, pupunta sa korte, abala din. Lahat kayo abala. Ngayon, kung pagtapos kayong kasuhan, nagpakumbaba kayo, nakiusap, magmakaawa kung kinakailangan para hindi ituloy, baka maintindihan. Pero pag nagmamatigas kayo, tapos binanatan pa ninyo, kinasuhan na nga kayo, binabanatan pa ninyo, kalabuso ang aabutin nyo.